Dahil sa naganap na trahedya sa buhay ni Romano noong masawi ang kanyang magulang at mahanap ang kanyang pinsan na naninirahan sa Iloilo, ay nawala sa isip niya ang mga mahiwagang itlog na bigay sa kanya ni Tandang Maya sa kabilang mundo. Hindi niya sukat akalain na bitbit niya ang 6 na misteryosong itlog na nagmula sa ibang dimensyon. Mas sinangad ni na Romano at Maria na manirahan sa malayong lalawigan sapagkat kailanmay hindi na nila makikita pa si Pedro. Nais din nilang makalimutan ang masalimuot na kamatayan ng kanilang mga magulang. Ipinagbawal kasi ng mga Diyosa sa kabilang mundo na huwag nang makialam si luwalhati at ang binatang sugo sa mundo ng mga mortal. Isang batas na sinang-ayunan naman ni na Binibining Luwalhati at Tandang Maya. Higit sa lahat, alam na rin ni Maria ang tungkol sa panibagong buhay na kinabibilangan ng kanyang Kuya Pedro. Buhat nang mapansin ni Romano ang biglaang pagliwanag ng mga itlog, ay naalala niya ang mga sinabi sa kanya ng matandang propeta. Ani umano sa kanya ni Tandang Maya, oras na may lumitaw na nakakasilaw na liwanag sa mga itlog, ay malapit na itong mapisa. Ito raw ang senyalis na mamubuhay na ang mga mahiwagang sisiw na galing sa sagradong manok na may ginintuang balahibo. Paliwanag pa ng propeta, ang mga sisiw ang magbibigay ng swerte sa kanyang oras na lumaki ang mga ito, at dahil hindi sila mga ordinaryong mga sisiw, ay mabilis lamang silang lalaki. Gayunpaman, binigyan siya ng babala na huwag aabusuhin ang swerte na ibibigay sa kanya ng mga sisiw oras na lumaki na sila. Ito raw ay may hangganan at limitasyon na magdudulot ng panganib sa kanyang buhay. Kinuha ni Romano ang 6 na mahiwagang itlog at inilatag sa papag na napapatungan ng pulang tela. Ayon na rin sa sinabi ni Tandang Maya, habang lumilipas ang bawat minuto, ay mas lalong tumitindi ang liwanag, dahilan para mapansin nito ni na Maria at Jolino na masayang nag-uusap sa munting sala. Insan, saan galing ang mga itlog na yan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang mga itlog. Usisang tanong ng kanyang pinsan na nasasabik malaman ang isasagot ni Romano. Gayunpaman, kahit alam na ni Maria kung saang mundo galing ang mga mahiwagang itlog, ay nagtataka pa rin siya sa kakaibang tanglaw na bumabalot dito. Tila nabibighani ang dalaga sa mahiwagang itlog. Insan, aabutin tayo ng dilim kapag ikunento ko sa iyo kung saan nagmula ang mga ito. Basta ang mga itlog na ito ang magbibigay swerte sa akin. Hayaan mo, kapag napisa na ang mga itlog ay isasama kita sa aking pag-angat. Mabubuhay tayo sa marangyang buhay. Sagot naman ni Romano sa kanyang pinsan. Ganun ba? Sayang naman. Nasasabik pa naman ako malaman kung saan galing ang mga itlog na yan. Insan, siguro agimat ang mga yan. Dahil nasaksihan ko kanina kung paano mo harapin mag-isa ang mga tarantado sa karinderya. Napakalakas mong sumuntok, insan. Parang 10 beses ang lakas mo sa akin. Ani ni Jolino na may paghanga kay Romano. Nakiusap si Romano sa kanyang pinsan na huwag ipagsasabi sa iba ang tungkol sa mga mahiwagang itlog. Tumango naman ito at nagwika na wala siyang pagsasabihan, maging sa kanilang mga kapitbahay. Si Jolino ay isang ordinaryong binata na nabubuhay sa mundo ng sabong. Mayroon siyang ilang mga panabong na manok na palagi niyang nilalaban sa atupada. Bagamat hindi siya madapuan ng buenas sa larangan ng ganitong sugal, dahil bihira lamang siya manalo. Hindi siya ganun kabihasa sa pag-aalaga at pagpapakondisyon ng mga manok. Basta nabubuhay siya sa ganitong estado.
Mag-isa na lamang sa buhay si Jolino dahil inabandona na siya ng kanyang ina buhat nang sumama ito sa ibang lalaki, habang ang tatay naman niya ay namatay nung naaksidenteng matamaan ng tari sa nagaganap na sabong sa kanilang lugar. Alamak sa kanilang baryo sa Iloilo ang ganitong sugal na halos buong sinasakupan ng lalawigan ay naging pambansang laro ang sabong. Kaya't karamihan sa mga sabongero na palaging talunan ay kumakapit sa patalim. Nagnanakaw ang mga ito ng mga tandang sa malawak na asyenda na kung saan ang mga alagang hayop ay mga mandirigmang manok. At isa na nga ang mayor ng lalawigan, ang may pinakamalawak na farm na puro primera klase na tandang ang mga inaalagaan. Ang mayor din ang may pasimuno ng sugal sa Iloilo. Nagpagawa ito ng sariling arena para sa mga sabongero. Ginagalang ang alkalde sa kanilang lalawigan dahil maimpluwensya itong tao. Isa din itong pilantropo na may tinatagong lihim. Tanging ang pamilya at kamag-anakan lamang ni Mayor ang nakakaalam ng kanilang tinatagong sekreto sa mahabang panahon. Ang pagiging mapagkawang gawa nito sa kanyang sinasakupan ay pagbalat kayo lamang. Nagpapabango siya sa bawat pamilya para manatili sa kanya ang posisyon bilang pinuno ng kanilang lalawigan. Kuya Romano, nagugutom na ako. Hindi kasi ako nabusog sa kinain natin kanina sa karinderya. Ani ni Maria, dahilan para maudlot ang usapan ni na Romano at Jolino. Ikaw talaga Maria, kapayat mong babae, pero palagi kang gutom. May alaga ka bang higanting sawa sa tiyan mo? Pabirong tugon naman nito sa kanyang bunsong kapatid. Kuya naman nagawa mo pang magbiro. Nagugutom na talaga ako, kuya. Pagmamaktol naman ni Maria habang nakingiwi ang labi sa puntong iyon. Napakamot sa ulo si Jolino dahil wala itong maihandang pagkain sa kanyang mga pinsan. Tanging barya na lamang ang natitira sa kanyang bulsa dahil katatalo lang niya sa sugal. Humingi din siya ng pasensya sa magkapatid dahil nagkataong gipit siya at tinatamasa niya ang matinding kahirapan. Tumayo si Romano sa pagkakaupo sa papag at nagwika sa kanyang kapatid na bantayan ang mga mahiwagang itlog dahil tutungo siya sa palengke kasama ang kanyang pinsan para bumili ng mga pagkain na kanilang lulutuin. Habilin din ni Romano kay Maria na huwag hawakan ng mga itlog dahil tanging siya lamang ang maaaring humawak sa mga ito. Tumangulang ang dalaga at manipis na ngumiti. Magkasamang lumabas sa maliit na barong-barong ang dalawang binatang magpinsan para pumunta sa palengke. Habang marahan nilang binabagtas ang makipot na eskinita na nagmistulang squatter area. Marami din mga mata ang palihim na nakamasid kay Romano na tila'y kinikilatis siya. Nang tuluyan silang makalabas sa makitid na kalsada, ay muli nilang tinahak ang malawak na daan kung saan ang mga kabahayan ay gawa sa konkreto. Sila ang mga pamilya na may magandang estado sa buhay. Nagtataka ang bagong salta na binata kung bakit kumpulan siya ng tingin ng ilang kababaihan na nakatambay sa labas ng tindahan. Ang iba sa kanila ay nagbubulong-bulungan habang sa kanya nakabaling ang paningin. Tulad ni Pedro ay magandang lalaki din si Romano. Makisig ang tindig at malakas ang karisma. Insan, mukhang pinagpipistahan ka ng mga kababaihan dito sa labasan. Sa tingin ko, makakabingwit ka dito ng magandang babae. Pabirong wika ni Jolino sa kanyang pinsan. Pasaway ka talaga insan. Kung ganda lang naman ang pag-uusapan, malayo pa sila sa kalingkingan ni Lilia at Mahalya. At sino naman sina Lilia at Mahalya, insan? Mga kaibigan ko sila insan. Kung makita mo lang ang napangasawa ni Kuya Pedro, baka matulala ka sa sobrang ganda nito. Ang asawa ni Kuya, ang pinakamaganda sa buong mundo.
Talaga? Napakaswerte naman ng Kuya Pedro mo. Sana makilala ko sina Lilia at Mahalya. Huwag mo nang pangarapin, Insan, na makilala mo sina Lilia at Mahalya. Malabo pa sa sabaw ng pusit na makita mo ang magkapatid. Napatigil ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang malakas na sigaw ng mga tao. Sinipat nila ang pinanggalingan ng ingay at gumuhit sa kanilang paningin ang mga nagkukumpulang mga tao na tila may nagaganap na eksena. Mayroon ding mga pulis sa paligid na pinangungunahan ni Kapitan Gumer. Lahat ng mga tao naroon ay nakatingala sa isang bahay na may 2 palapag. Nang pasadahan ni Romano ang bahaging itaas sa nasabing bahay, ay nakita niya sa nakabukas na bintana ang isang maskuladong lalaki na may hawak na kutsilyo, habang hostage nito ang isang dalaga. Nakalapat sa leeg ng dalaga ang matalas na patalim. Napansin din niya na duguan ang kamay ng lalaki na tila may pinatay itong tao sa loob ng nasabing bahay. Huminto saglit sa paglalakad si Romano, dahilan para mapatigil din sa paglalakad ang kanyang pinsan. Mababanaag sa binatang dayo ang pagkaawa sa dalaga na animoy nahihirapan na makagalaw sa tindi ng pagkakalapat ng talim sa leeg nito. Nagbanta ang maskuladong lalaki sa kapulisan at ilang kawani ng barangay na kapag kumilos sila ng masama ay hindi siya magdadalawang isip na patayin ang kaawa-awang dalaga. Insan, ganito talaga sa aming lugar. Madalas nagkakaroon ng gulo at patayan. Huwag na tayong makialam sa mga nangyayaring kaguluhan. Kailangan na natin munta sa palengke dahil nagugutom na ang kapatid mo. Saad ni Jolino kay Romano, dahil napansin niya na parang nais nitong iligtas ang dalaga. Walang naging tugon si Romano sa sinabi ng kanyang pinsan at nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa ikalawang palapag ng bahay sa hindi kalayuan. Romano, Insan, aliga na. Kahit sabihin na natin nagtataglay ka ng pambihirang lakas, ay hindi mo maililigtas ang dalaga. Isa lang ang buhay mo at maaari kang mapahamak. Hayaan mo na lang ang mga pulis na sumagip sa bihag, pati ang mga kasama nito sa loob ng kanilang bahay. Dagdag pa ni Jolino sa kanyang pinsan. Kinakabahan kasi siya na baka makialam si Romano sa nagaganap na makapigil hininga na eksena. Insan, ikaw na lang ang pumunta sa palengke. Bibigyan kita ng pera pambili ng bigas at ulam. Pakiusap ni Romano sa kanyang pinsan, sabay bigay ng pera. Napabuntong hininga na lamang si Jolino sa sinabi ni Romano. Nais man niya pigilan ng kanyang pinsan sa gagawin. Wala siyang magawa dahil nababasa niya sa mukha ni Romano na desidido itong tulungan ang dalaga. Mabigat sa loob niyang kinuha ang pera at taligagang pumunta sa palengke upang bilhin ang pinabibili nito. Nang makaalis si Jolino, ay palihim at maingat na tumungo si Romano sa bahaging likuran ng malaking bahay na hindi napapansin ng mga tao, lalo na ang kapulisan, dahil malawak ang kanyang nalalaman pagdating sa labanan, lalo't naging bahagi siya ng madugong digmaan sa kabilang dimensyon at marami siyang natutunan sa iba't ibang estratehiya. Buhat noong makapunta siya sa kabilang mundo, ay nabago rin ang kanyang kilos at lakas na malayo sa pangaraniwang tao. Nagtataka siya kung bakit walang mga pulis sa kabahaging likuran ng bahay. Marahil walang madaanan at nakasarado ang mga bintana o ibang lagusan na pwedeng pasukan ng mga pulis. Medyo mataas ang bahay kaya mahirap itong akyatin. Batid din niya na hindi nag-iisa ang maskuladong lalaki. Pakiwari niya ay may ilang kalalakihan pa sa loob ng bahay na hawak ang buhay ng mga bihag, kaya kontrolado nila ang sitwasyon kung kaya't hindi makakilos ang mga alagad ng batas. Iginayak ni Romano ang paningin sa buong paligid at wala talaga siyang makita na pwedeng makyatan, hanggang sa masipat niya ang isang puno na may ilang dipa ang layo sa bahay. Sa puntong iyon, nakaisip siya ng kakaibang paraan. Tumungo siya sa malaking puno at mabilis na umakyat. Sa pinakatayog na sanga ng puno ay balanse siyang tumayo
Sa pumapantay sa ikalawang palapag, gagamitin niya ang mga natutunan niya sa pakikipaglaban. Mailigtas lang ang buhay ng dalaga. Huminga siya ng malalim bago lumundag ng mataas patungo sa ikalawang palapag. Para siyang malaking musang sa itaas ng puno na may malagomang mga tuhod. Hindi na siya nagtataka kung paano niya nagawang lumundag ng mataas na may ilang distansya. Tingin niya ay para siyang kasing gaan ng papel sa lawak ng kanyang pagkakatalon ay nakatawid siya sa dingding sa ikalawang palapag. Malapit sa nakasaradong bintana. Umapit siya sa nakausting kahoy na parang isang unggoy. Tila umayon sa kanyang panahon dahil hindi nakakandado ang dahon ng bintana. Wala din siyang nilikhang ingay sa pagkakasabit sa nakausting kahoy. Maingat niyang hinila ang dahon ng bintana na minipis lang ang pagkakabukas. Sinilip niya ang loob at agad niyang nasipat ang maskuladong lalaki na tila nagtatago sa saya ng dalaga. Ang matindi pa ron, nakita din niya ang isang dugoong bangkay na nakahandusay sa sahig na may malaking laslas sa lalamunan at puno ng saksak ang buong katawan. Marahil kapamilya ito ng bihag. Sinigurado muna ni Romano na wala itong kasama sa ikalawang palapag. Malakas ang kutob niya na nasa ibabang bahagi ang mga kasama nito. Hawak ang ilan pang mga bihag. Sinamantala niya ang pagkakataon habang nakatalikod ang lalaki bago niya ito atakihin ng palihim. Maingat siyang tumawid sa loob ng bintana na walang nilikhang ingay. Nang tuluyan siyang makapasok sa loob, mas doble ingat ang bawat takbang ng kanyang mga paa. Wala siyang anumang hawak na sandata at sapat na ang kanyang mga kamay para patahimikin ang maskuladong lalaki. Nang malaya siyang makalapit, palihim niyang hinila ang kamay ng lalaki kung saan hawak nito ang kutsilyo at ubod lakas na pinipilipit ang braso habang tinatakpan niya ng kanyang isang kamay ang bibig nito para hindi makalikha ng ingay. Dumating sa punto na anaagaw niya sa kamay ng kalaban ang patalim. Wala siyang balak paslangin ang maskuladong lalaki. Pinatahimik niya ito gamit ang kanyang matibay na palad sa paghampas sa kritikal na bahaging katawan ng kalaban. Nawala ng malay ang maskuladong lalaki. Buhat ng haribasin siya ni Romano ng matibay nitong palad sa bahaging batok. Sinenyasan niya ang dalaga na huwag na ingay. Pabulong niyang tinanong sa babae kung ilan pang kalalakihan ang naroroon sa ibabang bahagi ng kanilang bahay. Ani nito, may 3 pang masasamang loob sa bahaging ibaba. Naroon din sa gawing ibaba ang kanyang mga magulang at kapatid na kasalukuyang bihag habang nakagapos ang kanilang mga kamay at may busal ang mga bibig. At ang bangkay naman na nakahandusay sa sahig ay matalik na kaibigan ng dalaga. Pagnanakaw at pangahalay umano ang pangunahing intensyon ng 4 na kalalakihan.